Okay, good day everyone. So I'm here to illustrate how to construct your combo chart. Okay, so pag sinabi natin combo chart, it's actually a column chart. Okay, so saan ginagamit ang column chart? We usually show the column, we construct a column chart to show a time series data. When we say time series data, this is the data collected over time. Okay? So, bakit hindi ordinary column chart yung gagawin natin? Bakit combo chart? Kasi if you look at our data, meron tayo nitong academic year, which is the period, and then meron tayong dalawang variables na ipapakita. We have the enrollment and the graduate. Okay? So, ang first step natin is, i-highlight natin yung title head na academic year, and then, isama natin yung data ng enrollment sa ka-graduate. Ayan. Okay, and then we click insert. Tapos, okay, combo chart. And then, piliin natin yung ikalawa. Ayan. Okay, so para comfortable tayo mag-construct ng table, gawin natin yun ng chart, gawin natin yung chart sa separate sheet. So, click natin yung chart design, and then click natin yung move chart. Tapos, okay, click natin ang new sheet. So, pwede natin itong pangalanan na combo chart. Yan. Okay? Ayan. So, anong first step natin? Okay, so initially makikita natin dito, sa left vertical axis, ito yung number ng enrollment, figures ng enrollment, and then dito sa right side naman, ito yung figures ng graduate, yung number of graduate yata ito ng mga estudyante. Okay, so what do we do first? Una, lagyan natin ng chart title. Okay? So, we go back to the data. Pwedeng i-copy na lang natin to. Okay? Highlight natin and then copy. Okay, we go back to the chart. Tapos, paste lang natin siya. Okay. So, since ang ginagawa natin is a graph, ang heading natin will be figure, hindi table. Okay, so palitan lang natin siya. And then, okay, ibaba natin tong academic year. Ayan. Okay? Okay, so anong next step natin? Okay, so you will notice na yun, nakalagay natin na values sa left and right na vertical axis, mahahaba. So, malaking kinakain niyang space. So, makikita natin dito, di ba, yung first value natin is 4,500,000. Pwede natin siyang i-shorten, okay, by expressing it as a single value. Tapos, i-indicate na lang natin na in 100,000. So, how do we do that? Okay, so, click nyo lang yan. Okay, double click. Yan. Double click dun sa left mouse. Yan. So, makikita nyo to sa right side. Dito sa display unit, okay, click nyo yung arrow down, tapos piliin nyo yung 100,000. Ayan. So, masya-shorten na siya. So, later lalagyan natin siya ng axis label para makita natin na yung values natin is in 100,000. Okay, tanggalin na natin to kasi hindi naman siya kailangan. Ayan. So, we do the same dun sa right vertical axis. Ayan. Okay, so, click natin to. Okay, sorry. Okay, ulitin lang natin ha. Okay. Text options pala. Okay. Okay, so hanapin ko lang kung nasaan siya. Okay, ito. Yan, nandito sa axis options, tapos dito sa my right, yung parang graph. Again, dito sa display units, palitan natin ito ng 100,000. Okay, so masya-shorten siya ulit. So, in 100,000. Okay, so lagyan natin ng label yung vertical axis natin. So, tanggalin natin to. May sumabit. May naiwan. Okay. Okay, so lagyan natin ng title. Okay, so makikita niyo yung plus sa upper right, click that, and then punta tayo sa data labels. Axis titles pala, axis titles. So may apat na options dyan. Ang lalagyan natin, i-click natin, i-check natin yung primary vertical, tapos secondary vertical. Sa vertical lang naman tayo maglalagay. Di na tayo maglalagay ng axis title sa horizontal line kasi very clear naman ang nasa baba is a period. Okay, from 2009 to 2010. Okay, so ito, palitan natin ito ang data natin dito is on enrollment, yung blue. And then,
parenthesis, in 100,000. Okay, so same din dito sa kabila, yung axis title gawin natin graduates, number of graduates actually. Tapos ganun ulit, in 100,000. Ayan. Okay, so tanggalin din natin to. Hindi na to kailangan. Ayan. Okay. Ayan. So, paano pa natin to i-improve? Okay, gusto natin makita yung markers kasi hindi siya masyadong visible. So, click nyo yan. Okay? So, pag click nyo yan, initially may makikita na kayong markers pero pag tinanggal kasi natin yan, pag mag-click kayo sa outside area, parang wala lang, hindi siya visible. So, para maging visible yung marker, balikan natin siya. Okay, so I want you to click. Okay. Wait lang, sorry. Okay, so hanapin natin yung markers. Okay, so click nyo to under Format Data Series. Tapos may makikita kayan sa katabi ng line, may makikita kayong marker. Ayan. And then, click nyo yung marker option. Okay, so initially, nakalagay none, kaya pala hindi siya visible. So, click natin yung built-in. And then, pwede kayong pumili dito ng shapes. Okay, may diamond, may triangle. So, piliin na natin to. Okay? And then, naka-default siya sa size 5. Pwede nyo naman siyang lakihan. So, gawin nating 7. Okay? So, okay na yan. Ayan. So, makikita nyo, visible na yung markers natin. Okay? Lagyan natin ngayon ng data labels. Okay, so how do we do that? Okay, dito ulit sa plus, sa upper right, click that, and then click nyo yung data labels. Ayan. Okay, so isang rule sa paggawa ng graph is, pag meron tayong data label, dapat wala tayong grid line. So, tatanggalin natin ang grid lines. Okay? Pero, kung wala kayong data labels, okay, it is suggested na maglalagay tayo ng grid lines. So, ulitin ko lang, pag may data labels tayo, i-uncheck natin ang grid lines. So, dapat wala siyang grid lines. Okay? Yan. Okay, so how else do we improve this graph? Lagyan natin ng borders. Okay, may dalawang borders actually ito. Yung inner border, yan, which is hindi siya visible ngayon. So kung titingnan nyo dito sa border sa right side, okay, automatic parang naka-white nga siya. So click nyo yung solid line. Ayan. Tapos gawin nating black. Okay. Naka-default yata siya sa black. Ayan. So makikita nyo na siya, may boundary na siya. May inner boundary tayo, tapos outer boundary. So sa outer boundary, click lang kayo dyan, anywhere sa labas. Ayan. So makikita nyo sa right side. Okay. Dito under sa border, click nyo yung solid line. Okay. Tapos gawin natin black. Naka-default na siya sa black. Ayan. So very clear na yun graph natin. Okay, ano pa yung kulang natin? Okay? Um, ilagay natin yung source kasi hindi tayo yung nag-gather ng data. So, kailangan indicate natin kung saan nanggaling yung data. So, balikan natin dito yung data natin. You will see na this data comes from the Commission on Higher Education. So, copy natin to as the source. Okay, copy and paste lang to. So, copy. And then we go back to the combo chart. Tapos, insert. And then text. Oh, wait lang. Hindi naka-highlight yung text. Insert. Ayan, text box. Okay, so lagay lang natin siya dito sa baba. And then, paste nyo lang yung kinapi natin. Tapos, adjust nyo na lang. Okay? So, adjust natin. Ibaba natin siya. Ayan. Okay, so pwede nyo actually itong lakihan para makita. Ayan. So, okay na tayo. Okay, so isa pang comment is, masyadong thin ang mga bars natin. So, usually, ang rule natin sa pag-construct ng mga bar graph, column graph, dapat yung mga gap niya should be 1/5 or 1/2 nung spaces. Okay, so how do we do that? How do we adjust? Okay, click nyo lang yung bar graph. Okay, sorry. Click nyo yung bar graph and then, notice dito sa right side, okay, wait lang. Okay. So, click kayo ng bar graph. And then, pag naka-click na siya, dapat naka-highlight lahat ng bar graph. Okay, right-click, tapos punta kayo sa Format Data Series. Okay, ayan. So, ito yung gap width na sinasabi ko. So, sabi natin kanina, di ba, 1/5 or 1/2. So, gawin natin 50. Ayan.
So, ganyan na siya. Okay na yan. Okay? Ayan. Tapos, you will notice din na yung mga data labels natin medyo maliit. So, pwede natin siyang lakihan. Click lang kayo ng isang data label. Tapos, punta kayo dito. Yan, click yun home. And then, yung 9 na font size, pwede natin gawing 10. Yan. And then, pwede nating i-bold para mas litaw siya. Same din dito sa data labels ng graduate. Okay? Gawin natin siyang 10. Tapos, i-bold natin. Ayan. Okay? Yan. So, ano pa ba? So, that's it. Okay? So, this is a type of graph na pwede nating i, um, uh, ipakita pag lalong-lalo na if you want your paper to be published. So, this is one of the acceptable format ng chart, specifically ang combo chart. You have the title, tapos yung mga labels, properly labeled yung axis natin, vertical axis, in-indicate natin din yung source natin. Okay? Okay, so thank you for listening.